Hello po mga kapatid. Ah, Magandang gabi po sa inyong lahat. Saan man kayo naroon, umaga, tanghali, hapon. Saan man kayo naroon, magandang gabi sa inyo. Sige, kayo'y mag-ano ha. Um, Mag-comment kayo, ilabas niyo yung inyong mga ano dito at babasahin ko. Mm, Tawag dito. Meron kasing tawag dito, si Tom Gabriel Cuando is watching. Hello, magandang gabi. Anaya is watching. Mamaya tayo chikahan, Anaya. Mamaya sa chat. Mhm. Ang tawag dito. Mhm. Ay, si kapatid na Joey Gregorio. Hello po, sister. Ay, nako, kapatid na Joey, may lumabas na namang nag-chat na kapareho mo din. Kapareho din natin na yung ano nila kay Bonjing, yung tawag dito, yung pakiramdam nila kay Bonjing. Meron na namang nag-chat kanina. Minsan sinasabi ko nga sabi ko talaga, sabi, opo, maano talaga yung pakiramdam ko na talagang ah, lalabas daw sila kung sakaling yan daw talaga ang magiging talagang natupad sa kanya yung hulang lumabas. Magsilabas kayo dyan, bayan ko. Alam mo maging proud tayo. Kasi Exeter, ibig sabihin yan, lumabas tayo eh. Kasi sa panahon ni Brad Ely, wala namang ganyang mga issue, yung mga paglabas-labas. Paano ka naman lalabas sa panahon ni Brad Ely? Unang-una, punong-puno ka ng aral, may paksa, may pagsaway sa iglesia, may consultation, may natatanong. Kumbaga, kumpleto. Oo nga't may gawa nagastos, okay lang yun. Papalaganap naman siya natatanong naman siya 'di ba? Hindi naman siya yung tipo ngayon na talagang ang ang puno negosyante ang dating Hindi lang sila nakakahalata, 'di ba? Alam mo, talagang nakaka-proud yung bilang Exeter. Unang-una, hindi ka nakakanta yung kanta ni Kuyang Mahal na Kuya. Hindi ka nagsisigaw ng I love you kuya, I love ate. Hindi ka 'di ba nakaka-proud yung ganon. Hindi ka uto-uto in short pag Exeter ka. Hindi ka nakanganga sa kanya pag Sabado. Wala namang pinapaksa. Ang hirap kayang ang hirap kayang umanga ng nang nakaganon lang naaantokin ka pa. Tapos ako ang sasabihang may galit. Aba, ay 5 taon na kayong nakikinig dyan. Yan ang may galit. Hindi na nadalo yung paksa, yung aral sa kanya. Dahil galit siya sa isang tao, damay-damay na. Wala na siyang paksa. Alam mo, yan ang yan ang may galit. Mga kapatid ko sa San Pablo, ayan, yung nasa harapan nyo, parang sinasapian. Ewan ko naman sa inyo, kung naantay nyo pa dyan, hindi naman natatanong. Wala namang Bible exposition. Wala namang consultation. Aba, yung naantay nyo di yan. Ako, opinion ko lang yan. Opinion ko lang yan. Ako, wala naman ako magagawa. Hindi ko naman kayo pwedeng pilitin. Basta kami, nagsasabi lang kami ng aming mga damdamin na pare-pareho na walang mangyayari, maigi pang magsilabas. Tapos hahatulang kami na pag lumabas daw sa iglesia, wala na ibang iglesia. Talagang walang katulad dyan. Yung iglesia na yan, ni Rason, walang katulad. May KD Rock, may kung ano-ano, may pa-target, pupunta doon sa isang bansa na yon. Ang pamasahe grabe-grabe, waswas na waswas. Break time lang, nainitan, magche-check-in sa hotel, galing sa pa-target ng miyembro. Ayan, ay pagmamalaki nyo. Hello! Nako, magtigil-tigil ha. Huwag nyo kaming yung mga Exeter. At kami may natitira pang isip kahit papaano. May natitira pa kaming isip. Kayo, binubulag na kayo, binibingi pa kayo. Nako, ano ba naman yan? Teka muna. Kapatid na Ariel Gutierrez, kanta muna tayo. Balita as in adaptation. Sige nga, sino nag-ano niyan? Paano to kantahin? Parang maganda, no? Maganda nga yung kantahin. Mamaya ending, kantahin natin. Parang maganda. Alam mo, nakaka-proud yung Exeter ka Kumbaga, ikaw yung nakarinig ng tawag ng Diyos na bayan na pinapalabas na Dahil tampalasan na nga yan Hindi lang sila nakakahalata. Talaga namang may panatiko. Pero may lalabas pa dyan. Brad Badong, gusto mong sumampa? Part 2, ng yung mga hinaing sa buhay.
wala ka namang magagawa diyan kay Bonjing, eh. Kasi siya ang ano, eh, siya ang may karapatan na gumamit nung ano, anong tawag dun, yung pulpito. Dun niya lagi yan pinapaliwanag, pati yung mga listeners niya nadadamay. Kaya alam mo, umaalis na yung iba, eh. Wala daw paksa, walang aral. Eh kahit baga siya tinitira ng miyembro o kung sino mang tao, eh magpaksa siya. Eh si Brad Ellie ganyan din naman, ah. Nung ano, 'di ba? Si Brad Ellie ganyan din nung mga panapanahong yon. Abay, may paksa naman. Kaya wala akong pakialam sa pagkatao ni Brad Ellie. Kaso, wala akong pakialam. Basta ako'y natututo sa'yo, tapos kahit paano gawin niya. Basta ako natututo. Eh ngayon hindi ka matututo, nauuto ka na. Pag ikaw nakaupo, mauuto ka na. Diyan ka tapos. Tapos akala mo may mga delikadesang mga akala mo namumula sa mga exiter. Hello? Nako, kayo'y tumigil. Baka nga kayo yung hindi kayo nakakainom ng mga mineral water. Lalo ngayon, tag-init. Kasi wala kayong pambili. Nauubusan kayo minsan. Ayun, yung aso ng bonjing nyo, ng puno nyo, hindi nawawalan nyo ng mineral water. Para sabihin ko sa inyo. Nako. Kaya wag nyo masyadong katanggol yan at hindi nyo kilala yan. Nako. Hindi nyo kilala yon. Unang-una, mukha kayong tanga. Lalo pag panatiko ka, bobo ka na, mukha ka pang tanga. Yun. Ay, bakit panatiko? Eh wala, hindi ka na ano, hindi ka na, wala na, kahit paano sabihin sa yung totoo, nakapanatiko ka na dyan. Kumbaga, yung puno mo, walang karapatang magkamali, walang karapatang tumampalasan, walang karapatang lumaban sa aral, na hindi siya pwedeng maging iba ang diwa. Ayun, ganyan ang panatiko. Basta ang ituturo niya yung miyembro. Pag nakita niya na miyembro yung lumabas, exiter na, masama na, may ginagawa na. Eh sa daming ito, aba, gising-gising. Sa dami namin, di bali ako'y walang ya. Tingnan nyo na akong walang ya o kung ano-ano. Yung mga kasama ko, may nag-donate ng bato. May talagang lumaban ng ubusan. Biruin mo yung kapatid, taga Texas. Alam mo, ang ano niya, ang kinompute niya, kulang-kulang 1 milyon sa 5 taon ang naibigay niya sa ano. Tapos ibablock na lang siya. Ayan ang puno nyo. Sa bagay, si Brad Elling gusto na nga niyang mamatay eh. Alam mo, sabi niya, may ingat na matay na yung palamurang matanda. Ayan. Oy, mga panatiko, gising. Mga gising kayo. Nako, nakakaawa kayo. Ang dami niyong aral na kinain. Ano nangyari sa inyo ngayon? Alam mo, yung sinasabi ni Brad Ellie, yung mga pinupula ni Brad Ellie sa ibang na ang mga miyembro mga panatiko, hindi marunong magsuri, hindi marunong makinig sa wala. Kayo binablock lang kayo ni Bonjing Wala, kayo sunod-sunuran, wala. Nako, para kayong robot. Sino gustong sumampa? Sabihin, kung sino gustong sumampa. Oy, Brad Badong, gusto mo halika, sampa ka kaya dito? Teka, si kapatid na Anaya. Oy, mamaya, chikahan tayo. Meron akong kwento sa'yo. Never ko lang ikwento dito. Ako na may privacy kahit papano. Alam mo, yung mga hipokrita, tsaka mga hipokrito, alam ko na yan. Alam mo, minsan, mga kapatid, hindi sa pagyayabang. Minsan, ayoko rin kumukutob ng ganito yung mga ganito. Kasi talagang nakakahuli ako, nagkakatotoo. Ewan ko, bakit ganun ako, hindi ko alam. Kaya minsan, nako, mahirap na lang magkwento. Ito, si kapatid na Anaya, masarap po exiter, hindi obligado, pumalakpak, kahit hindi naman totoong masaya. Bakit kapatid na Anaya, bakit papalakpak kung hindi naman talaga kapala-palakpak? Ibig sabihin, ano yun? Ako, pag hindi ka palapalakpak, hindi ako papalakpak. Si Brad Art is watching. Hello po, magandang gabi. Insultation meron po. Tawag dito. Mamaya natin kantahin yung asin. Parang ang ganda nga nito pagka tinugtog. Gusto mo akong tumugtog na rin? Eto, madali lang yan. Lalabas na sa niyan, sa YouTube, nalabas na yung chord niyan. Tawag dito. Pag-uusapan natin ngayon yung about sapi. About sapi na galit na galit May din sa akin May nag-send sa akin din yung pasalamat nila Nakakaawang nila lang hanggang doon na lang talaga Buti talaga pinagtsatsagaan pa yun ng kanyang mga listeners Sa bagay yan na may panatiko kahit na saan yan. Brad Badong, ikaw kayo sumampa. Gusto mo? Si kapatid na
Joey Gregorio, hello po sister. Alam mo mga kapatid, kasi binanggit na naman ni Bonjing kagabi yung kung hindi sila sa atin, ganun ba yon? Sila'y tapos nakikiatin siya. Alam mo, Bonjing, alam mo, Daniel Rason, yung sinasabi mong nakikiatin, alam mo ba kung sino nagsasalita niyan? Yung nakikiatin, mabuti ang tao. Hindi yan nagnakaw ng property. Hindi yan nag-agaw ng asawa. At hindi yan credit grabber. Hindi yan naninira ng kapatid ng tao. Hindi yan naninira ng tao. Daniel Rason, para makiatin ka na makiatin. Ginagamit mo na lang yung salita ng Diyos para sa negosyo mo, ginagamit mo na lang. Ito naman mga miyembro, hindi nag-iisip. Aba, palawak-lawakin nyo yung nalalaman nyo sa Biblia. Alam nyo ba sa Biblia may nakalagay mga kapatid, magsilabas kayo dyan, bayan ko. Sino magsasabi nun sa inyo? Ay yung budhi nyo. Budhi nyo magsasabi niyan, hindi kami. Kami siguro pangalawa lang, pangatlo. Pero una magsasabi sa inyo niyan mga kapatid, budhi nyo, hindi kami. Kami, inano lang namin yung karanasan namin dyan, kung anong naranasan namin dyan. Nung huli naman talaga, wala na Wala na talagang, yung sapi-sapi, antay ka ng sapi, wala namang saping dumadating. Siguro yung iba, hindi nawawala ng pag-asa, nag-aantay pa rin ng sapi. Kaya alam mo, natatawa ako dito kay kapatid na Roland. Napaka-proud niya sa kanyang leader. Alam mo kapatid na Roland, minsan gusto ko umakyat ka Tanungin ko kung anong damdamin mo nung ginanong ka ni ng puno mo na hindi daw siya mangangalkal. Proud na proud sa hindi ako mangangalkal. Anong gusto mong kalkalin? Yung pag-aari na iglesia? Sa bagay, nakalkal mo na. Kaya ikaw naman na kinakalkal namin ngayon. Pasensya ka. Alam mo, mga pera, pinaghihirapan yan. Ngayon, talagang may stress ka sa amin. Sa pag-live namin, may stress ka. So, yan ang kapalit ng Tsaka, imposible namang mapunta yan sa iyo. Nako, napaka-imposible niyan. Oy, akyat kayo, kapatid na, Brad Badong, saan pa kaya, ikaw? Hirap nang walang kausap dito kaya. Ang hirap nang walang kausap dito, Brad Badong. Tsaka yung mga kapatid ko dyan sa San Pablo, ako'y, medyo ireserba nyo ako. Huwag kayong gumaya sa punong bonjing nyo. Na yung kapatid na siniraan, hindi siya marunong magreserba. Ayan, say-say siya. Ako'y medyo ireserba nyo at ako'y maraming alam sa inyo. Kung kayo'y may alam sa akin, ako'y may alam din sa inyo. Unang-una. Ang pangalawa, kayo na may mga diba? Kaya, hello po. Medyo reserva pagka mga taga-lokal ko At hindi nyo lang kasi matanggap yung ginawa nyo kapalaran sa akin akala nyo kasi mananahimik na lang ako. Yung sa pagkakasinabi nyong circular o pagka-exit ko akala nyo mananahimik na lang ako Alam mo yung mga kapatid, naiintindihan ko din Biri mo 20 years, 15 years sa iglesia, lumaban ng ubusan bago yung ganyan. Bago pagkalabas, parang baliwala lang sa puno. Paano? Gusto niya, aryang-arya lamang siya. Walang makakaalam ng ginagawa niya. Ayan. Pinagmamalaki mo yung puno mo. Kaya, grabe din yung hinanakit ng iba Paano hindi maghihinakit? Lumaban nga naman ng ubusan. Si Brad Monlaw nga, binigay ang bato. Pinalaya sa lokal, may kasamang anak pang maliit. Gaano kadidemonyo yung mga diyan lumalagos ang espiritu ng demonyo mula sa puno nyo, umaagos na diyan sa ibang mga miyembro. Sa bagay, yung ibang tupa, lalabas talaga diyan, kaya nga may closet umaagos na yung masamang espiritu, yung kademonyuhan, yung para mang-apikan ng tao, ayan na, lumalagos na. Kaya wag, medyo bait-bait bait-bait. At kayo'y nire-reserva ko dahil kayo yung mga naging nakasama ko kahit papaano. Hindi kasi kayo marunong yung diwa ng puno nyo, ayan, napasa na sa inyo.
yung diwa ng puno nyo, pinasa na lang sa inyo. Ito, si kapatid na, babasahin ko muna. Yung kapatid na Ariel Gutierrez, alam mo kung bakit may nakikinig, may tsatsaga pa dyan? Dahil nahumaling pang entertainment ang mga, ay naku, nawala. Teka, pang entertainment ang mga panatiko, pero kung tunay kang Kristiyano, hahanapin mo ang katwiran at pang spiritual na pagkain. Di ka magtatagal dyan kahit isang minuto. Oo nga, ganun nga. Ay wala sa lahat ng bagay talaga may panatiko. Kahit pa makulong, may panatiko yan. Ang dami namang ganun din tawag dito. Teka, babasahin ko pa ha. Meron nga pong nagchat nga pala sa akin, kapatid, may nagchat sa akin. Parang sinasali yata siya dun sa copy, basta yun ang intindi ko. Tapos meron pala silang lingguhang monthly na 2,000, 2,000k inuobliga. Hindi na daw siya sumali, May 2k daw na obligasyon. Aba, may ganun pala, no? Aakyat sana siya ngayon sa live, kaya sabi ko, magpalit ka muna ng dummy account bago ka Hi, hello sis Beth Caballo is watching. Hello sis Nikki. Mas marami pa akong fans kaysa kay Bonjing. Si Bonjing kasi, yung mga nakikinig sa kanya, yun, mga pundaryo ni Brad Eli, yun nga mga nakapakinig ng tunay na aral ng Kristo. Mga na yun ni Brad Eli napag yun ni Brad Eli napunta sa kanya, tinampalasa naman niya. Sa totoo lang, nakakaano naman dong makinig Teka, hindi ko kasi mabasa yung ibang pangalan. Teka. Wait lang. Ano po bang mga itatanong nyo? Si kapatid na Roger D. Gonzalez is watching. Si Jimmy Meres Ipanes Jr. is watching. Teka nga pala. May babasahin nga pala ako dito na eto ha. Yung tungkol dun sa teka lang. Teka lang po ha, babasahin ko lang. Ito ha. Ito pala, ikwento lang to ng isang kapatid. Dati daw pala, nagkaroon ng pa-target. Kasi may bibilhin daw sa ospital sa Bulacan. Nagbigay daw yung kapatid ng 5k dollar. Hindi naman daw yun alam ng asawa niya. Nung nakasingil na pagpapagawa ng ospital sa La Verdad, ang mga nasingil. Doon daw napupunta yung mga nasingil. Nakalimutan ko kung anong year. Nakalimutan daw niya kung anong year nagpa-target. Tapos hanggang ngayon, hindi pa gawa ang MCG Hospital. Ilang pa-target kaya ang gagawin doon? Brad Badong, ito nga isagutin mo, kahit dyan sa comment, bago matapos. Madami daw sumuporta doon na kapatid kasi niraras daw yon. Kasi parang daw may gusto daw na bilhin. At tapos, ito. Ayun, ano kaya yun? Ang dami talagang pamemera, no? Naumpisahan ang pagpapatayo ng ospital kung anong year yan, naumpisahan noon, nagkaroon daw ng rush na pa-target. May gano'n, nag-rush talagang pa-target. Alam mo, kawawa tong mga nasa abroad na to, no? Kayo talaga ang tina-target, Kayo talagang tama sa inyo yung pa-target. Kaya dapat na kayo talaga. Lumabas na kayo diyan. Baka nangutang ang iba sa kagustuhan na magkaroon tayo ng libreng ospital. Ang tingin daw ng kapatid, madami na target dyan. Baka nga daw nangutang yung iba sa kagustuhan na magkaroon tayo ng libreng hospital. Tapos, di ko matandaan kung bakit di tinuloy, kung anong reason. Then, sa kainimpisan ng MCG Hospital after kung kailan daw inumpisahan at kung ano nangyari. Ayun ang dami talagang pamemera dito sa sa iglesia, no. Nako. Si kapatid na Ronnie Key Point del Rosario is watching.
Nako. Alam mo si Bonjing pagka nasa pasalamat, lagi nagwawala, lagi siyang nagwawalang parang manununtok na hindi maintindihan eh. Alam mo sa totoo lang minsan sahay na yon, hindi niya na makaya yung nung sapi sa kanya, yung sumasapi sa kanya na masamang espiritu. Na yon, yun yung masamang espiritu kaya siya nag-aalpas. Nag-aalpas talaga siya. Nakikita ko rin naman siya at sinesent nga nung mga kapatid na Alam mo nakakaawa talaga na tawag dito, wala nang sa kanya eh, wala nang napala sa kanya nung namatay si Brad Ellie. Yung mga patarget at pamimera, yun ang niya talaga, ang nakuwan niya. Hindi ba nakakalata to mga worker at saka yung mga DS? Ako'y tinitira ng mga taga San Pablo Diyan na ako'y may galit at bigla, oy magsama-sama kayo, gumamit kayo ng dami account, umakyat kayo dito, sumampa kayo dito na kahit makilala ko yung boses ko, hindi ko kayo kahit makilala ko yung boses nyo, ay hindi ko kayo para pangalanan dito. Sa totoo lang. Oh, wait lang. Ayan na, adding na. Ayan, salamat. May kasama na po ako. Sige. Dapat ma-target naman ang uso ni Bonjing. Tapos, oo, alam mo, nagpa-winners pa siya. Eh, ano man pala ang mangyayari? Good evening, Sis Nikki, si Brian Perdigon. Ay, magandang gabi po. Ay, salita ka, Brad Badong. Buti nga lang, fiberglass na lang ang pulpito, di na purong salamin, baka babasag. Oo nga, nababasag niya yung mga mga kwan. Magandang gabi, Brad Badong. Ba't di kita marinig? Hello, Sis Nikki. Yan. Oh. Naputol kanina yung live namin ni Brad City. Nagkaroon ng problem yung connection ko dito. Opo. Yun. So, ayun nga, as I've said dun sa live kanina, na kung talagang si Bonjing na to, kusitan niya rason. Wala. Sinasapian na siya ng at saka nilalayasan na siya ng katinuan niya. Birun mo. At saka birun mo si Sneaky, talagang merong divine intervention eh. Birun mo pinitik niya, nakita ko pinitik niya yung ni-review ko yung video pinitik niya nung sasabihin niya yung salitang gago. Pero wala, hindi umepekto yung pagpitik niya para hindi dapat may out yung salitang gago. Wala. Talagang ayan, lumilitaw ngayon sa mga viewing ng worship service. Inedit yung salitang gago tsaka yung mga pasaring. Hindi niya na namamalayan, Brad, Oo. Alam mo sino yung nag-message sa akin noon? Manggagawa yun ni Destino. Manggagawa pa, Wala na, hindi na siya. Alam, Brad, Badong mapapalaksan mo yung volume mo? Bakit parang ang hina? Naririnig ko naman, kaya lang mahina. Baka lang malalakasan mo. Alam mo, Brad Badong, kasi, alam mo, pera sa biro, ito narinig ko ng marami at ng buong mundo. Once na ang Diyos ang kinalaban mo, tinampalasan mo, tatanggalan kanya ng katinuan. Lalo ikaw ay isang puno or leader. Bakit? Ipapakita sa'yo ng Diyos na tatanggalin na yung bait mo eh. Tatanggalin yung mga espiritong mabuti. Kasi, ang gagawin nga ng Diyos, yung bayan niya ay palalabasin niya diyan. Wala ka nang makikitang mabuti, mabuting diwa, mabuting pagkakakilala. Hindi ka na makakakilala ng mabuti at masama. Correct. O ngayon, kaya nga si Nikki. O ngayon, si Jane Angeles. Ngayon, Jane Angeles, magpagtatanggol mo pa rin ba si Daniel Rason? Ayan, binanggit ko na yung asawa ng kapatid mo na si Brad Marlon Angeles. Munti ka ng marik yan ni Daddy. Yung Daddy ni Daniel Rason sa Brazil. Ngayon, magtatanggol ka pa ba? Di tanungin mo yung asawa ng kapatid mo. Ay, alam mo, Brad, alam mo, minsan iniisip ko yan, Brad, minsan sa gabi bago ako matulog. Ito totoo. Minsan iniisip ko yung nangyayari, no? Hindi naman ako, Brad, na banal na tao. Ako naman, siyempre, may pagkakamali din. Ako naman, ako yung miyembro lang. Wala naman ako doon sa paglilingkod na as in worker at hindi naman talaga ako pwede doon.
Alam mo, iniisip ko, minsan ang naiisip ko na tayo, bayan ng Diyos, stay put lang. Parang dyan lang kayo. Oo, at tayo nagaganito, nagla-live tayo, nagsasalita tayo dahil nasaktan tayo, tao tayo eh. Pero minsan may naiisip ako na ang Diyos nasa unahan natin. Basta, napaka-cool. Ilang beses ko na yung nararamdaman simula nung ako yung nag-live. Wala akong takot, napaka-smooth, wala. Talagang ang Diyos, parang anong nangyayari ngayon, Brad, sige, sige, labas kayo, labas. Saka siya magsasaysay, saka siya may gagawin. Kukunin niya talaga muna dyan yung kanyang mga tupa. Totoo yan. Kukunin, kukunin niya muna dyan, hihilahin niya na muna lahat, pa isa-isa yan. Maglalabasan yan, bayan yan eh, marami yan eh. Ngayon, habang naglalabas ang bayan ng Diyos dyan, sa iglesia na yan, Brad, ang mangyayari, si Daniel Rason, lalakas ang sapi niyan. Yung saping kabila na alam mo na, yung parang malademon, yung antikristo, lalakas yan. Lalakas yan habang lumalabas yung maraming bayan ng Diyos na tinatawag. Kaya, Kasi lalaban yan. oo. Lalaban Kaya, yan. oo. Kaya nga ngayon, Ricky, ang ginagawa ni Daniel Rason, pinauwi niya, di ba, yung mga KNP na nasa abroad. Ngayon, pinalalakas nila yung mga lokal sa Pilipinas. Ngayon, matindi yung mga ginagawa nilang paninira. Naku, mag-iingat kayo mga KNP naninira. Huwag kayong magpapaka siguro dahil Opo. kami ang pag kami ang kumilos, kikilos kami. We will act accordance to the. Huwag kayong Opo. magpapakuro, Daniel Rason, dahil kami, we are law-abiding citizen. Ikaw ba, law-abiding citizen ka ba, Daniel Rason? Hindi niya na alam sinasabi, no, Brad, ano? Hindi niya na alam Ngayon, sinasabi niya. meron na recorded ng sinabi mo na gago ako, kaya ako minumura ng mga magulang mo. Gago ako. Ayan, ipapakita ko yan sa korte. Sige, magdemanda ka ngayon, hindi ka magdidemanda, ako ang magdidemanda sa'yo. Gago ka, taranta. Oo, pinababayaan na siya. Pinababayaan na siyang pinababayaan na yan. Kaya alam mo, hindi naman siya, alam mo sa totoo lang, sabi sa Biblia, maawa ka sa taong hindi siya kasali doon, Brad Badong, hindi siya kasali. Hindi natin dapat kaawaan yung tao na kalaban ng Diyos. Opo, hindi nga. Kalaban siya ng Diyos eh. Tapos, ang masama sa kanya, yung mga talagang pinundar ni Brad Eli na kaya napundar ay gawa sa salita ng Diyos, natuto dahil sa aral. Inano niya, tinalampasanan niya, ay mga templo yan ng Diyos eh, na tinatampalasanan mo. Ay isang kapatid nga lang na igigiba mo. Ay ang ginigiba niya ay bayan na ng Diyos ang ginigiba niya eh. Gaano kalaking niya? Oo. Gaano kalaki ang yan? Oh. Kaya Brad, mawawalan niya ng mawawalan niya ng bait. Kaya yaman sa kanya, ito narinig to sa buong mundo. Nasa Biblia yan eh. Yung mga lumalaban, yung mga nagtatampalasana ng sagada na, pamumusong yan eh. Yang kay, na yan eh. Pamumusong yan, Brad. Pamumusong yan. Ngayon, Brad Josel, naniniwala ka na sa akin na wala ng hustisya dyan sa iglesia na kinabibilangan ngayon? Ngayon, Ate Ranza, naniniwala ka na ba ngayon sa akin na wala ng Diyos dyan? Ano na yan? Hindi ba sabi mo sa akin na palagay mo hindi kami aalis kung na nakikita namin, nararamdaman namin at mapapatunayan namin wala ng Diyos sa samahan? Ngayon, Ate Ranza, hindi ka ba naniniwala? Ngayon, Brad Joseph, hindi ka pa ba naniniwala o tanga ka na din, Brad Joseph? I hate to say this, Brad Joseph. Pero I have to say this. Alam mo San Pablo, tangang-tanga na ba kayong mga taga-Galasya? Kayo'y nagpasimula sa espiritu, ngayo'y nagpapakasakdal kay sa laman. Tama. Bagay na bagay sa kanila yan. Dahil sa kanilang mga luhos, mga sustento, sa pera, ganyan sila. Kaya alam mo, Brad Badong, isa lang yan ang naiisip ko dyan eh. Talagang yang bayan ng Diyos, palalabasin niya yan. Wala na, hindi na yan isasandal sa mga punong tao. Si Kristo na talaga magpupuno dyan.
'Di ba nakalagay sa Biblia, ang makakasumpong yung papasok at lalabas. Lalabas ka uli para makatagpo ka ng pastulan. Kasi yung Mm. pagpasok na yon, iglesyang tao yun eh, pinamumunuan yun ng tao eh. Katulad niya ni Daniel Rason, pinamumunuan niya iglesia na yan. So kung yan ang magpapatuloy, walang mangyayari. May perang involved yan eh. May malaking pera yung involved, corruption, nagagawa niya yung gusto niya, tapos itong mga kay NP, siguro sustentado niya, may pananakot, na di sa pera. Kaya ang Diyos, gagawa ang Diyos na mailabas yan. Kaya ang sabi ng Diyos, ang makakasumpong, yung lalabas. Yung lalabas, siya ang makakasumpong ng tunay na pastulan. Na ano, siya ang makakasumpong, siya ang sasagana, yung bayan ng Diyos na lalabas. Kasi kung sa loob, Brad, wala eh. Ano na yan eh, Brad, paandar tao na yan eh. Paandar tao na yan, kay Daniel Rason na yan. Ayan ang ano ko dyan, Brad. Mm. Kaya nga, alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, hintayin nyo lang na maraming magsisilabasan dyan. Actually, ang dami na pong nag-exit at saka meron na akong mga kinausap na kung po pwede ng sumampa sa live. Pagka po yun yung mga nagsisampahan, ako baka magulantang kayo. Ay, exit na pala si Brad. Ay, exit na pala si Sis. Kaya lang po, meron silang mga kinukonsider na mga bagay-bagay na mas importante for the meantime, mga kapatid. Kaya alam po mga kapatid, yung mga ayan kagaya niyan, yung kaisa-isa na lang na buhay na kapatid, dalawa na lang po yung buhay na yung nanay na impacta ni Daniel Rason at saka yung tatay ni Sis Ruth Soriano. Tinanong din siya kung ano daw ba talagang ugali ni Petrason. Impacta naman talaga yung ano na yun. Alam mo, ito ha, tingin ko to ha, sabi ko naman sa'yo, hindi ko kilala yan si Daniel Rason eh, kasi hindi naman ako worker nga eh. Ito, may describe ako, Brad Badong, pero sabihin mo kung totoo o hindi. Basta ito yung napasok sa isip ko. Ayan si Daniel Rason. Teka lang po, Brad. Wait lang. Sige. Oo, yun. Mga kapatid. So, biruin mo, sasabihin mo ngayon, kaya ako minumura ng mga magulang mo dahil gago ako. How sure are you na gago ako? Banggitin mo ang sige, I am challenging you now, Daniel Rason. Banggitin mo lang pangalan ko. Ewan ko lang, baka mag-walk out yung mga kapatid na nasa chapel. Banggitin mo lang, I challenge you, I dare you. I am challenging you now, Daniel Rason, to utter my name, to say my name in front of the congregation. Sabihin mo, banggitin mo yung pangalang Badong. Ewan ko lang kung di mag-walk out yung mga kapatid. Natatakot ka, no? Bakit? Ay, nako. Sabi nga ni Nanay Let, Dira o Campo, yung kumakanta ng Ang Buhay Dalaga. Naku, sabi niya. Naku, pag umalis ka, wala na silang makikitang kagaya mo. Hindi naman po sa pagmamalaki, pero that is the fact. Wala na silang makikita. Nakagaya ko talaga. Bakit? Biro mo, kargador ka na, construction worker ka pa, hardinero ka pa, landscaper ka pa, Inalila. kusinero ka pa, Brad, masahista ka pa, manikurista ka pa, ano pa, driver ka pa, ano pa, isipin nyo na. Brad, Isipin nyo lahat. Brad, paikliin mo na lang yan. Wag mo nang idetalye kung ano yan. In short, alila, inalipin 'yun. Opo, inalipin ako nila ng gusto. Tanungin ninyo, magtanong kayo, wag kayong yan, tanungin nyo. This is Let Ocampo na nandyan sa sa Santa Rita, sa Gasak, Santa Rita, isa sa mga matatandang kapatid sa panahon pa ng kapatid na Perez. Tanungin ninyo, si Sislet Ocampo, si Nanay Dira, Gasak Santa Rita, kung hindi totoo masama ang ugali
ng impactang. Kaya nga kinukuha siya ni nung namatay si Brad Eli, nag-uwi at pinauwi nila yung mga ibang mga kapatid na Pilipino. Kinukuha siya ni Daniel Rason sa KD Rock. Ayaw niyang pumayag. Eh di tanungin ninyo, bakit ayaw pumayag? Eh kung Bakit po? kahit tawasin mo yan, Daniel Rason, hindi mo mapapapayag yan. Hindi mo mapapapayag yan na sumama sa inyo sa KD Rock. Alam niya kasi ang ugali ng nanay mo. Ngayon, nakita kung ano ang ugali mo. Konsentidor ka sa nanay mo. Gago. Alam niyo yung at saka alam niyo ang hindi maganda diyan, Brad Badong, yung pasalamat nga sa bagay, wala na nga ang Diyos diyan. Talaga namang wala, ramdam naman 'yan. Mga panatiko lang talaga yung ano diyan. Kasi kaya ganyan yan, kung ano na sinasabi, yung yan katulad ng pulpito, ginagamit niya sa mga yung sa mga katampalasanan niya, sa mga pagsasalita niya na hindi maganda. Ginigiba niya yung kapatid. Parang ganito, Brad Badong 'Di ba sabi sa Biblia, pag giniba mo ang kapatid, ikaw ang gigibain ng Diyos. Ang nangyari, Brad Tama. Badong, ikaw ang giniba niya. Ikaw ang giniba niya, kaya nga ginigiba siya. Eh kung sa serbisyo mo naman at sa serbisyo ni Daniel Rason, eh mas gusto ko naman serbisyo mo. Kasi talagang ikaw, mabuting kapatid ka, ginawa mo. Eh siya parang nagpa-epa lang sa iglesia, dumikit lang yan kay Brad Eli. Nagpa-impress lang yan talaga. Eh tingnan mo, wala nga yang alam sa Biblia. Hindi naman sa hindi nga siya nag-aral ng mga manggagawa. Wala siyang pagmamalasakit, spiritual. At saka, Sa Paul, yan ang ano ko dyan. Wow. si Nikki, biruin mo, magmula noong naging tagapangasiwa kalahatan. Isang beses pa lang kaming nag-meeting ng mga manggagawa. Pero 4 na taon na siyang nangangasiwa, isang beses pa lang siyang nagpa-meeting sa mga manggagawa. What kind of a leader you are, Daniel Rason? Ay, kasi nga Brad, may sarili siyang may sarili siyang agenda diyan sa iglesia. Ang gawain Hindi. niya, Nikki, meron siya sa merong po? meron siyang sariling mundo. In Opo. short, baliw. No? Kaya ang pangit saan ka nakakita? Brad, nitong nasa under na niya ang iglesia, diyan ka na makakarinig ng mga, ay, nag-exit si ganon, ay, nag-exit si ganon. Ay, yung closet, wag mo nang isalit kasi naandyan pa nga yan may sinasaalang-alang nag-exit si ganon. Hindi ba nila nararamdaman na ayan ang sinasabi sa Biblia, naglalabasan na, magsilabas kayo dyan, bayan ko, ayan na yan. Kasi nung panahon naman ni Brad Eli, wala namang ganyang exit-exit Oo. Ba't ka naman lalabas pa ni Brad Eli? Meron kang sinabing magandang punto na si Sneaky, sabi mo, yung sinabi niya na sila'y nagsilabas sa atin sapagkat sila'y hindi sa atin. Tama yung sinabi mo. Angkinin mo yung salitang atin. Bakit? Sigurado ka ba na nakikiatin-atin ka? Sigurado ka bang kasama kanila? Yung nagsalita ng sila'y nagsilabas sa atin, hindi naman nagnakaw yon. Hindi naman Hindi ang naman agaw ng asawa ng asawa. yon. O, correct. Hindi naman naninira ng tao yon. Hindi naman konsididor yun ng mali. Kaya huwag kang makiatin, Daniel Rason. At ikaw, Rodel Mangiliman, huwag ka rin makiatin. Bakit? Sabi ni Propeta Isayas, ang mga aso kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor. Na walang kabusugan. Correct. So, ikaw, Rodel Mangiliman, sige, umayon ka pa. Naku, baka hindi kita tinatakot. Alam mo 'yun, manggagawa ka, ministro ka. You have to know that and you must know that. Nakikiating no. Ngayon, yung mga kapatid na lumabas sila sa atin kagaya ni King Cortez. Kaya lumabas sila sa atin, hindi naman sila, hindi ka natin. King Cortez, kasi ikaw estapador ka di ba? Kaya diba, kahit na sabi ko nga sa iyo, bago mo punahin Brad CJ, bago mo punahin yung mga nagsipag-exit, maligo ka muna. Tingnan mo, kahit maligo ka 10 beses maghapon, mukha ka pa rin hindi naliligo. Mukha ka pa rin mabaho. Mukhang dugyot, in short. Exactly, mukhang dugyot. Bakit ka mukhang dugyot? Kasi masama ang budhi mo, King Cortez.
At saka alam mo, Brad, mahilig siyang gumamit ng talata na, tingnan mo ha, hindi na lumalawak yan si Daniel Rason pagdating sa Biblia sa aral. Basta ang ginagamit niya palagi, kada pagtitipon, sila'y lumabas sa atin. Kaya hindi sila sa atin. Abay, teka, anong atin baga sinasabi mo? Anong atin yon? Yung nasa Biblia ang atin, abay hindi yun, wala yung kinuhang asawa. Wala yung siniraang kapatid. Hindi yung nag-alila ng kapatid. Hindi yun nagwawala sa pulpito na parang may sapi. Hindi hindi yun nagtago ng aral ni Brad Eli na nasa video na tinago niya. Ayan, siya yung nakikiatid, ginagamit, Brad Badong, anong tawag sa ganon? Yung ginagamit niya yung salita ng Diyos, tatalata, anong tawag doon? Sige nga, worker ka, pag hindi mo yan nasagot, nako, Nako, anong tawag doon? Ha? hindi ko alam. Yung, Nikki? yung gumagamit ka ng talata, yung parang yan, katulad yan, Eh, lagi siyang niya sinasabi, sila ang sila pastor. hindi, Sila ha? ang pastor. Hindi, demonyo. Kasi si Ah, Satanas nagamit ng talata. oo nga, mali ako doon, si Sneaky. Mali ka talaga. Oh, ayan yan. Kumpleto na yan. Ano pang hahanapin mo? Nasa kanya na. Parang may sapi. Antikristo pa. Nagtago ng video. Si kay Brad Eli, ang dami nagmamahal. Tinago niya. Pati bangkay. Excited yung maghudas Kala mo na-promote na nga yan Hudas. Tapos ngayon, naging demonyo na. Napopromote din naman siya. Wala siyang paglago sa Wala siyang paglago sa yung sa about kabanalan. Wala siyang ganun, Brad. Hindi siya, yun na nakikita ko sa kanya. Sa Paul, ayan talaga, pati yung ng mga kapatid, makalaman daw yan O Kaya ngayon, tinan mo, takot na o ngayon, kaya sa Sundoncillo, di napapahiya ka na din. O bago ka tuluyang mapahiya, Reyes sa Sundoncillo, kung meron pang puwang sa iyong puso na magsisi ka na, sasabihin mo na naghahanap lang ako ng damay sa kalagim-lagim na sasapitin ko. How sure are you na maliligtas ka? Sinabi ba ng Diyos sa'yo na ligtas ka? Reyes sa Sundoncillo? If I know, ang dami mo rin ginagawang kademonyuhan. Nako, Reyes sa Sundoncillo, mag-iingat ka. Yung mukha mo na yan, mukha kang ay nako. Hindi naman sa sabi nga ni Brad Danny, hindi naman sa ano ba tawag dito? Nakalimutan ko yung sinasabi ni Brad Danny. Hindi naman sa mukha kang quit Wala ka 60. quit ng quit ng palaka na naupuan. Tumingin ka sa salamin. Kung hindi totoo yung sabi ko. Kaya bago mo sabihan na maimpyerno yung siguraduhin mo muna na ang lakas-lakas ng loob mo na nasabihin mo na maimpyerno kami, maimpyerno ako. Bakit? Nakakasiguro ka ba na maliligtas ka? Sabi nga ni Apostol San Pedro, kung ang matuwid bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan saan kaya magsisiharap? Sabi nga ni Apostol San Pedro, kung chances ng kaligtasan ng matuwid, maliit lang yon. What more yung masasama at makasalanan gaya mo? Biruin mo, yung kapatid mo si Ruty sa Sundoncillo, pinapahintulutan mo na may kalibin, si Mara. Anong ginagawa nila? Pompyang. Kaya di ka bilang si Diatan sa atin. Oo. Ay, Brad Badong, Oo. may sasabihin ako sa yung kapatid na Ariel Gutierrez. Ano ba ibig sabihin nito? At hindi mahilig mag-ana-ana sa loob ng sasakyan. Ano yun? Kaya hindi kabilang si DSR sa salitang atin. Oo nga. Oo. Kasi, di ba, in-expose ko dati yung pinatungan niya yung kapatid na R, S, nung dalaga pa siya. Yun yung initial niya nung dalaga pa siya. Si kapatid na RS. Kapatid yon nung isa sa mga member ng pioneer na MMC na si Sis WL. Ang lakas ng loob mo kay atin, Oo, na laging kumakanta dati sa sa bautismo na kay ganda ng kanyang tinig nang siya'y aking marinig. Yun. Oh.
nakakatuwa ka, Brad Dodong. Ano, ang dami mong alam. Palibasa, ikaw ay talagang ano nila, ano, talagang ikay, ano. Sabi ko naman sa'yo, bobo yan eh. Si Daniel Rason, bobo yan. Eh, Tinan mo, sabi ko nga, Nikki, yung mga ini-expose ko, wala pa sa 30% ng alam ko. ewan ko, ibang ano ko talaga dyan. Ayan kasi, Brad, kaya yan biglang naandyan. Ayan ayan ay kwan, kita niya yung mga pag-aari na iglesia. Marami ang nag-interest na yan. Kaya kumapit na, dumikit na. Ang swerte naman niya, lahat ng ano na iglesia, nasa kanya, Hmm. nasa kanya. Tapos, ano daw, yung isakita daw niya, sabi ng mga billion ng trillion sa, pera ng broadcaster. Hoy, panatiko. Alam mo, yung mga panatiko, natutuwa ako diyan. Parang yung mga panatiko, na talaga, takip na talaga ang ano niyan, isip niyan, tenga, bulag. Lahat na nasa kanila. Kumbaga, parang manikang duling. Takot, dapat po. Parang manikang duling yan, yung mga yan. Mm, Yun ang correct. ng Pero panatiko. Sis Nikki, madami nga yung closet. Ilan na yung mga na Talaga siya. pro. Bibili muna sa Ah, akin sa'yo. ah, ilan na rin yung mga nakausap kong nasa nasa ad or bra. Eh, Oo, marami na nga po. Yung iba'y, ito, may nag-chat din sa akin. Ito, kabago-bago, yung gustong sumapa. Sabi ko, magpalit muna siya ng closet siya. Pero yung asawa niya, i-exit na. Kasi at saka, ano daw sa GC, nag-live sa GC. Nag-live sila sa GC na, yung asawa niya. Eh, siya parang hindi pa yung lalaki. Siguro, parang unti-unti. Ito ang sabi ni kapatid na Marvin Hamtig, bro, kahit di na daw magbasa ng Bible, binabasa naman daw niya pagkakatipon. ano? Alam ko, oo, binabasa naman daw ni Daniel Rason sa pagkakatipon, kahit hindi na daw siya, oo, bakit kahit di na daw magbasa ng Bible, binabasa naman So, daw niya so sa ibig sabihin, pagkakatipon. Nikki, pinagbabawalan niya na rin na magbasa ng Biblia ang mga kapatid. Kung totoo Oo, yan, Sis Nikki. lahat po kasi ng ayaw ni Brad Eli, nasa kanya ngayon, ginagawa niya. Kaya nga tinatawag siyang anti-Christ. Kasi si Brad Eli, dala yung aral ng Kristo. May iniwan pang ang video na aral eh. Ngayon, ang nangyari, lahat ng kabaligtaran niya. Kung mag-iisip lang yung mga kapatid na yung matagal ng kapatid, kaya maglalabasan, Brad eh. Hindi kasi talaga po pwedeng hindi maglalabasan yan. Iba kasi iba. Hindi lalapat yung mga kaluluwa nilang dyan kay Bonjing. Si Bonjing may sapi. Hindi yan lalapat, Brad. Talagang matitira lang yan talaga panatiko. Maniwala ka. Correct. Panatiko lang talagang matitira dyan. Ay, may O hindi sabi niya na. alam. Oo, hindi niya alam. Pati merong member of the royal family na closet na din. Opo, at saka hindi na nga naintindihan. Ito mo, sabi ni kapatid na Wally Bilyones, baliw na mga sinasabi niyan. Oo, hindi na yan bibigyan ng pagkakaunawa. Kasi alam mo, Brad, ako naniniwala kasi parusa yan ng Diyos sa kanya. Ako sa akin, parusa yan ng Diyos sa kanya. Sa sobrang katampalasanan niyang ginawa niya. Ultimong sa mga miyembro na ginawa niya, ganun-ganon. Tapos sa mga pa na iglesia na pinag-ambag-ambagan ng mga kapatid. Ano yan? Mawawala ang Napak bait. Tingin ko mawawala ang bait. napaka Oo, Sis Nikki, napakabobo nga niya eh. Tapos tuturo-turo niya na dapat magpatawa, dapat pag-ibig, dapat unawain ng kapatid, etc. etc. Eh bakit hindi mo i-apply, Daniel Rason? Bakit hindi mo in-apply? Bakit mo ako pinablock? Ayan tuloy, na-expose ka. Pero sabi nga ng Biblia, lahat ng bagay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti. Nino? Ng mga nagsisiibig sa Kanya. Sa ikabubuti pala naming mga nagsisiibig sa Diyos. Kaya pinahintulutan ng Diyos na ipablock mo ko at ipakarakter assassinate mo ko. Bakit? Dahil nang lumitaw ako, brother, salamat po sa Diyos. Alam niyo po, nagkaroon po ako ng anxiety, nagkaroon po ako ng depression na dahil sa panggagaslight na maimpyerno daw po ako, dahil nag-exit ako, etc. etc. Pero alam niyo po, nung pong lumabas po kayo, nagkaroon po ako ng kapayapaan sa kalooban na tama pala ang naging desisyon ko na lumabas ako sa iglesia. Pinakita pa nga
nung ibang kapatid yung iniinom nilang gamot sa depression. Hindi, Kaya, alam mo, Brad. mm, kaya Hello. alam niyo po, opo, kaya alam niyo po mga kapatid, si Sneaky, talagang ang Diyos gumagawa ng paraan sa ikabubuti ng mga nagsisibig sa Kanya. Opo. Ngayon, rason, hindi ka kasama dun sa mga tao na umiibig sa Diyos. Bakit? Kung talagang umiibig ka sa Diyos, dapat i-implement mo at ginagawa mo mismo yung itinuturo mo. You are walking your talk. Ay, Brad, ano bang paksa kahapon? Ito si kapatid na mag-comment ka. Si kapatid na Anaya. Pag Anong paksa kahapon? daw Tanong ko po, lang. pagtitiis daw po, pagtitiis. Pagtitiis. Ay, tama naman yung sinasabi niya, Brad. Brad Badong, tama naman yung pagtitiis. Sinasabi niyo sa miyembro niya na pagtiisan niyo siya. Kahit siya nagpapayaman, kayo hirap, siya masarap ang buhay. Talaga magtitiis. Tama naman yun, Brad Badong. Tama Kaya yun. nga po eh. Opo. At saka Brad, yung pag-ibig, yung about na yung pag-ibig, tama din naman yun. Tinan mo, inibig niya yung hindi niya kanyang asawa, inagaw niya. Inibig niya yung pag-aari ng iglesia sa salapi, inibig niya. Inibig niya yung sa mga kasanlibutan. Tama yun mga kapatid yung mga nakikinig kay Daniel Rason. Tama naman yung paksa niyang pag-ibig Kasi alam mo, Brad Badong, iba-iba nga klase ng pag-ibig. Hindi lang kasi nila naiintindihan. Kaya tama naman yung pinapaksa niya. Ngayon, ikaw na miyembro, ang tanga mo naman. Kung yung pag-ibig na sinasabi niya na kalakip sa buhay niya, isusundin Opo. mo. O Oh. si Sneaky, i-identify natin yung tatlong klase ng pag-ibig. Meron pong pag-ibig na sa kamag-anak. Ang tawag doon philia in Greek word. Meron naman pag-ibig sa asawa. Ang tawag doon eros love. Pero ang tawag naman sa pag-ibig na spiritual love, godly love is agape. Wala siyang ganon sa Oh. kapatiran, wala siyang ganon. Para lecturean natin si Bonjing kasi nanonood si Bonjing talaga. Nanonood siya sa video natin. Al- alam mo na, ito maganda, nanonood pala siya. Alam mo, Daniel Rason, wala ka ding awa sa mga miyembro. Isipin mo, makapamera ka lang, masarap ang buhay mo. Ang dami mo sasakyan. Ang dami mo mga kotse, mga car, mga bike na magaganda, mga ano. Yung ibang kapatid, naghihirap. Yung abuloy na iaabuloy mo pa sa'yo ng miyembro, gusto mo pang kalkalin. Alam mo, kahiyahayaman sa'yo, bago kang bautismo, may bumulong sa akin, ikaw ang magwawalang niya at maghuhuda sa iglesia. Ayan, paulit-ulit kong sabi, kahit pa sabihin ng mga taga-lokal ko'y mayaman, ayan talaga ang naramdaman ko. Alam mo, Brad Badong, inaano ko nga, inilalabanan ko nga sa sarili ko kasi ayoko nga ng ganon. Then, nung ako na-attend sa kanya, naku, nanganganib na ako nito. Ramdam ko na hindi na ako tatanggapin. Ramdam ko. Kasi Brad Badong, iba akong makaramdam eh. Ngayon, nilalabanan ko pa rin yun, Brad Badong. Kasi ako yung nakipaglaban ng 15 years. Sinalaysay ko na lahat ng bawal naman ayaw kong gawin hanggat makaya ko. Di ako nakaya sa mga ganon, di ako lahat. Marami akong hindi ginagawa alang-alang sa relihiyon. Dumating na yung panahon na nakakaramdam na ako, naku, dito na ako matatapos. Bakit? Iba na ang nararamdaman ko. Tapos nung ikay napanood ko, Brad Badong, ay, tama ang aking mga hinala dito, na may something sa pagkatao mo, Daniel Rason. May tinatago kang pailalim. Hindi ka baga nahihiya sa mga miyembro na pinundar ni Brad Ellie nung nabubuhay pa? At alam mo, nung namatay si Brad Ellie, eto kutob ko, tuwang-tuwa siya. Alam mo, Brad Badong, hindi ko alam kung bakit ako nakakabasa ng mukha ng tao. Hindi ko po talaga alam. Ayan po yung sa akin. Minsan, alam mo, pag hindi na ako natingin sa tao at hindi ko na matitingnan ng may nakikita na akong hindi maganda. Ayun. So, ayun po mga kapatid. Going back, yun, si Sneaky. Putol ka. Hindi, may nag-ano lang. Ayun, Brad, ang alam mo, yung kami natauhan kami Ako kasi, kaya ako, hindi man ako lalaban ng ubusan Brad Badong May nagsabi sa akin kapatid dito, hindi naman daw ako nag-aabuloy. Syempre, suspendido ako, ba't ako mag-aabuloy? At saka kahit hindi naman ako suspendido, hindi man ako sasali sa mga malakihang pera, hindi naman ako tanga para mag-ubos ang yaman-yaman ng puno, ubusin mo yung sayo. Hello? Hindi ako ganun, Brad Badong. Ayun, Ako'y, ito pa. Babanggit ko. Hindi ka ba opo, nahihiya, Rason, na nung nandiyan kami sa Brazil,
magpapadala yung mga kasama namin ng pera sa Pilipinas. Patungan mo pa ano ka, nangungubra ka pa sa mga pagpapadala ng mga kapatid sa Pilipinas. Sige, tanggi mo. Napakarami Grabe. tapos ito pa, sige, Opo. biro in, sinisilip nila yung mga tumatayo pagka abuluyan na. Pagka alam nila kung sino yung hindi tumatayo eh. Pagka hindi tumayo, ibig sabihin hindi nag-abuloy. Eto, natapat sila kay Ganda. Sabi nila, "Oy, Ganda, si Brad Willie Sorilla yon. Oy, Oh. Ganda, sabi ganyan. Hindi ka nag-abuloy kahapon." Aba, Oh. siyempre po, nag-abuloy na po ako nung nakaraan. Alangan naman pong ang konti-konti na nga lang po nung binibigay na allowance si Bradelli. Alangan naman iabuloy ko pa po yun. Siyempre tutulong ako sa mga magulang ko. Sa magulang ko. Sabi ko, napahiya siya. Di napahiya ka, Betrason. Masyado ka kasi sugapa sa pera. Grabe no, yung ginagawa nila. Alam mo, Brad Badong, ayan kasi yung isinaysay ng Diyos, yung pamemera. Ayan kasi ang sinaysay ng Diyos, yung sobrang involved na ng pera, sinaysay na yan ng Diyos, yung mga katampalasanan nila. Kaya alam mo, maniwala ka sa akin, Brad Badong, maglalabas at maglalabasan pa yan, yung kanyang bayan. Magugulat na yan. Pero Brad Badong, habang naglalabasan yan, yung sapi niya, lalala. Hindi niya ba namamalayan yun na may sapi siya? Sa bagay, sapi yun eh, hindi niya pala namamalayan. Yung mga nasa Brazil, ikaw, Brad Dinuel Gayo, hindi ka ba makakapagpatunay na impacta talaga ang pag-uugali ng nanay ni Danya Rason? Ikaw, sis Erica, hindi ka ba makakapagpatotoo? Hindi ba minamalupitan din kayo ng impact ng nanay ni Danya Rason? Sino ba sa Brazil ang hindi pinagmalupitan? Eh itong mga chiwa-chiwarwap na bagong sa Brazil, impact ng nanay ni Rason. Impacta. Eto, Ay, ikaw si kapatid. talaga yon. Tanungin mo man si Brad Narsing Soriano, yung kapatid nila, ni Brad Eli, yung tatay ni Sis Ruth Soriano. Impacta talaga. Biruin mo na tumulong lang sa kaha dyan si Nanay Tess, Ama Tess, sa La Verdad. Aba, no? Uh, uh, pinag-iisipan nila lahat ng mga tulong sa kanila sa kaha. Pinag-iisipan nila lahat ng na nangungupit. Ayan na nga ang tatanggalin dyan. Ayan na nga ang tatanggalin dyan. Kaya palalabasin na yung kanyang bayan. Tayo sumambal lang sa espiritu at katotohanan. Ayan na, wala na yan. Mag-aaralan na Oo, lang kaya yan. nga si Ate Ruth Soriano, biruin mo, pinagtutulungan din si Ate Ruth. Pero si Ate Ruth, with all fairness naman, mabait yung tao na yun. Kaya nga yung mga kapatid, welcome na welcome doon sa bahay ni Ate Ruth Soriano sa may Lakeshore, sa may Mexico, Pampanga. Welcome na welcome yung mga kapatid. Pagka may bumisitang kapatid, naku, parang nakita mo yung espiritu ni Brad Eli na hindi ka po pwedeng umuwi na hindi busog yung tiyan mo. Oo, si Tapos Brad meron ka Eli, pang tapos meron ka pang pa-Sharon Cuneta. Oo, alam mo si Brad Eli, naramdaman ko talaga yung puso niya. Ito, totoo to, Brad Badong, mga kapatid. May share lang ako, saglit lang. Nung bago akong bautismo, Brad, may pakain si Siyempre, bago pa lang naman ako sa parit, hindi ko pa naman alam yung mga kalakaran ko na yun sa iglesia eh. Alam mo, nung matapos ang bautismo namin, may nag-announce, meron pong handang pansit si Brad Eli, yung kakainin bago magbiyahe yung mga binautismahan. Doon ko pa lang naramdaman napakabuting tao ni Brad Eli. Yun ang hindi ko talaga makalimutan. Alam mo, si Brad Eli, napakabuti niya. Ginawa niya talaga yung bilas, tao siya, nagkakamali yan. Wala namang perfect na tao eh. Pero alam mo, hanggat magagawa niya sa kapatid, ginagawa niya. May mabuting kalooban siya sa kapatid. Opo, meron akong kausap nung nakaraan na kapatid na galit kay Brad Eli. Sabi ko, bakit ka nagagalit kay Brad Eli? Sabi kong ganyan. Kasi meron siyang ginawang kasalanan, etc. etc. Ikaw ba wala ka bang ginawang kasalanan? Sabi ko doon sa kapatid. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kung sino man ang walang sala, siya ang pumukol ng unang bato.
Ngayon, ang tanong ko, ang sabi niya, kasi si Brad Ellie, mangangaral siya. Bakit? Nagturo ba siya ng mali o nakagawa siya ng mali? Sagutin mo ang tanong ko. Si Brad Ellie ba nagturo ng mali o nakagawa ng mali? Ngayon, kung ang sagot mo, nakagawa siya ng mali. Ang follow-up question ko, nagturo ba siya ng mali? Kung ang sagot mo, hindi siya nagturo ng mali, katunayan, hindi siya nagturo ng mali sa atin. Ito tayo ngayon, mabuti tayong tao. Ngayon, ang tanong ko, si Judas ba, gumawa ng mali o hindi? Gumawa ng mali. Nagnakaw sa supot. Tapos ipinagkanulupa ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang tanong ko sa iyo ngayon, follow-up question ko, sabi ko doon sa kapatid, si Judas ba nagturo ng mali? Wala kang mababasa sa Biblia na si Judas ay nagturo ng mali. Apostol yon, nagbautismo yon, at nangaral yon, at nagpagaling yon, at gumawa din ng milagro yon. Ngayon, na-invalid ba yung kanyang pagiging apostol dahil doon sa kanyang nagawang mali? Hindi. Kailan ba na-invalid yung kanyang pagiging apostol? Nung nagpakamatay na siya? Nung nagpakamatay na siya? Kaya sabi ko doon sa kapatid, alam mo, may mga bagay kasi na hindi agad sinasabi. Kagaya nun. Tatanungin kita, kung sa anak mo ba sasabihin mo kung paano ka, yung process ng pagkakabuo ng anak mo? Sabi kong ganyan, hindi po. So, ganun din. Sabi nga ni Brad CJ kahapon do sa paksa, lahat ng bagay ay mabuti. Ngunit hindi lahat ng bagay ay nararapat. Lahat ng bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng bagay nararapat. Ano kasi, merong proper timing for all the facts, for all the truth. Merong proper timing para dyan. Merong proper timing. Panapanahon. Oo, merong panahon sa bawat bagay. Sabi ng Biblia yun eh. Ngayon, nalaman mo ngayon. Kaya mo bang i-digest lahat yan? Yung nalaman mo na yan, sabi kong ganyan. O ngayon, ang masasabi ko lang sa'yo, dapat wag kang magkakaroon ng puot o galit sa tao. Sabi ni Brad Ellie yun, sabi ng Biblia yon. Bakit? Totoo talaga ang Biblia. Sabi ng Biblia, walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti, hindi nagkakasala. Tao ba si Brad Ellie? Tao siya. Tao. Kung tao siya, ibig sabihin, is prone also to err, to mistake, to sins. Ang Oo. kagandahan kay Brad Ellie, umaamin siya sa mga kasalanan eh. Kung meron man siyang hindi naaaming kasalanan, hindi na tayo doon, wala na tayong pakialam doon. Malay ba natin kung inamin niya sa Diyos? At saka laman yun eh. Ang tao ay may laman eh. Ang tao, Correct. may laman ng tao, may kahinaan ng tao. Hindi nila naunawaan yung ganun. Correct. Ang utos naman sa Biblia, pagka yung kapatid nakita mo, nagkakasala ng kasalanang hindi ka mamatay, ipanalangin mo siya. Ang utos talaga, kung nakita mo mismo na nagkakasala yung kapatid, ipanalangin mo. Paano pa kung hindi mo naman nakita? Ibinalita lang sa'yo, ichinismis lang sa'yo. Hindi mo nga alam kung masyadong exaggerated yung ibinalita sa'yo. Kaya ganon, huwag tayong maging palahatol na, ganyan, wala siyang utang na loob. Ganyan yan, masama siyang tao. Ganyan yan, ganyan pa ginagawa. Huwag tayong humatol. Bakit? Sa hatol na ihatol natin, hahatulan din tayo. Kaya, alam mo, Sneaky, maraming mga bagay na hindi ko na lang pinagpapapatulan kasi pag pinatulan mo yung mga yan, sabi nga ng kasabihan, pagka pumatol ka sa baliw, mas baliw ka. Alam mo ng baliw yung papatulan mo. Kaya wag mo na patulang Brad Badong si Daniel Rason. Iba naman yon. Si Daniel Rason, kailangang patulan yon. Oo, iba naman yon. Alam ko naman yon. Kasi ayun ang mali kasi sa kanya, hindi siya nagsasabi ng tapat. Alam mo si Daniel Rason, talaga yan? Ang Nikki, nakuha niya yung nasisiyan lang ako. alam mo mga kapatid, si Daniel Rason, nakuha niya yung ng demonyo.
pandaraya. Pandaraya sa lahat ng bagay. Nakuha niya yan eh. Na ano eh, yan ang hindi ko ano sa kanya talaga. Sa Paul na ano, nandadaya siya, may online abuloy yan, na wala naman pala dapat na ganun. Tapos yung pandaraya niya sa mga hindi niya pagsisirkular, yung kay Brad Badog na ginawa niya, mga pandaraya yan eh. Diyan pumasok yung demonyo, diyan sa iglesia. Kung mabubuhay lang ang diwa ng ng mga kapatid na yan, na mga pinundar ni Brad Eli, sa bagay, gigising yan na eh, tupa naman yan eh. Kung maintindihan lang yan ng mga panatiko, ang ginawa ni Daniel Lasonya, katampalasanan na yan, ay wala. Talagang iwan yan. Kaya nga alam mo, mabuti nga si Brad Eli namatay na eh. At siguro talagang magpapahinga na siya. Pinagpahinga na yan ng Diyos dahil sa mga darating na panahon na maaring hindi niya kayanin. Yung mga panahong darating, andyan na yung korupsyon, andyan na yung mga ganitong pangyayari, hindi niya na yan kakayanin. Ang mangyayari kasi, mga kapatid, hindi makakalabas ang bayan ng Diyos pag si Brad Eli buhay. Kasi naandyan siya sa iglesia eh, hindi yan iiwanan ng mga kapatid eh. Kasi natuto yan ng aral eh. Si Brad Eli ay nagtanim sa kanila ng aral eh. May nagtatanong kasi sa aking kapatid na tungkol dyan. Talaga daw, ganun nga. Kumbaga, pag buhay si Brad Eli, hindi aalis ang mga kapatid dyan. Kasi, mahirap iwanan si Brad Eli eh, na naandyan eh. Kaya may igipat na mahinga na. Maglalabasan na yan. Kasi kay Daniel Rason, wala ka namang panghihinayangan. Unang-una, puro pa target. Nagpapa-online abuloy, hindi matanong, walang Bible exposition, walang consultation. Kung mag-iisip nga lang ang panatiko diyan, anong itatagal mo sa iglesia na yan? Ang kinakain mo pa, paulit-ulit, lagi nilang nagpaparinig. Hindi na dumadalo yung tamang aral ng Diyos sa mga listeners niya, sa miyembro. Hmm. Kumbaga sa baso, nakalubog na yan, nasa kanal na yan, inahon lamang. Naglagay ka ng tubig, yung tubig, ibinuhos sa miyembro. Kaya ang miyembro, yung laman ng tubig na yon, yung dumadalo yung sa miyembro, nagagalit yung miyembro kasi galing sa burak eh, hindi na malinis, hindi na siya malinis magsalita. Yung gawa ni Daniel Rason, madumi. Yung salita niya, madumi din. Kung mag-iisip lang yung mga panatiko, ganyan na nangyayari. Kaya yung mga miyembro, nabubuhay ang diwa. Biruin mo, yung mga miyembro na yan, ayan ay naano sa aral ni Kristo, sa bautismo, may aral yan. Babantuan mo ng salita mo, ng mga pandaraya mo. Kaya nasusuka sila na siya na nakakasuka eh, sinuka na siya ng miyembro. Kasi siya na nga ang mali, siya na nga ang taliwas, siya na nga ang naligaw. Siya na ang naligaw, siya na ang nag-ibang diwa, siya na ang naging masama. Ganun yun. Kaya yung miyembro, iniluwa na siya ng miyembro. Yan ang hindi maan ng panatiko. Tapos ito pa si Sneaky. Magmula noong nangasiwa si Daniel Rason, isang beses pa lang naglabas ng circular. Ang circular, sinuspindi si Bedel Di Malanta, yung isa sa mga paboritong apo ni Brad Eli. Ngayon, bakit siya hindi? Bakit po? Kasi paboritong apo niya ni Brad Eli. Biruin mo, si Sharin Labong, hindi mo sinuspindi. Si Jex Black, Wala nga hustik yan. sinuspindi. Sino pa? Opo. Ako na lang magbanggit ng iba pang kasuspi-suspindi. Pero bakit paboritong apo ni Brad Eli ang sinuspindi mo? Unfair yun? Hindi ba injustice yun? Yung tatay mo, bakit hindi mo itiwalag? Hindi ba katiwa-tiwalag yung ginawa ng daddy mo? Junior mo, bakit hindi mo tiniwalag? Hindi ba katiwa-tiwalag yung ginawa ng junior mo na pag-rape? Yung iyong adopted brother, hindi ba katiwa-tiwalag din yung ginawa niya? Bakit hindi mo itiwalag? Tapos ngayon, sasabihin mo na sila'y lumabas sa atin sapagkat hindi sila sa atin. Bakit? Kasama ka ba ni San Juan na nakikiatin-atin ka? Tapos aamin-amin naman itong Brad Rodel Mangilima na to? Naku, sabi ko nga sa'yo, Brad Rodel, bago pa maubos yung buhok mong tuluyan, magbago ka na. Ang Diyos naman merong nakalaan na pagpapatawad.
Tsaka Ngayon, ano, kung maninindigan ka dyan, Brad Rodel Mangiliman, manindigan ka sa mali. Siguraduhin mo lang na mapaninindigan mo yan. Siguraduhin mo lang, Brad Rodel. Tignan mo ngayon, nabobobo ka na din. nakakailang ano eh, Brad Badong, nakakailang banggit si ano eh, nakakailang banggit si Daniel Rason sa ano eh, no? Sa pangalan ni Brad Rodel. Ano kayang meron sa pangalan ni Brad Rodel? Tanong ko lang. Hindi ba dapat ang pinapangaral mo ang Panginoong Jesucristo? Bakit puro Brad Rodel? Bakit puro Rodel Mangiliman ang binabanggit mo? Wala pang ibang KNP? O bakit hindi mo na tinatanong ngayon si Brad Josel? Kasi insecure ka kay Brad Josel. Kasi mas magaling si Brad Josel sa'yo at mas mahal ng mga kapatid si Brad Josel. Di ba inano mo, Daniel Rason? Inano mo si inatsit mo si Brad Josel? Anong sabi mo? Ikaw, Josel, tapatin mo ako, magtapat ka. May balak ka ba na maging leader? No, pabot na sterilize. Bakit para sabihin mo yon, ibig sabihin, insecure ka. Bakit ka insecure? Ibig sabihin, alam mo sa sarili mo, incompetent ka. Hindi ka capable of being a leader. Danya rason. Bakit? Mismo pamilya mo, hindi mo alam pamahalaan ng maayos eh. Biruin mo si Joshua nga lang, nung maliit na bata pa lang na maliit si Joshua, kung hagupitin mo, parang mas masahol ka pa sa Tapos, sasabihin mo, violence against women and the children, ikaw ang dapat kasuhan na VAUSI. Daniel Rason. Bakit? Malupit ka kay Joshua. Malupit ka kay Joshua. Nakita ko yon. Nakita ko gaano kakalupit kay Joshua. Talaga? Tapos, sasabihin ko ngayon na na violence against women and the children. Ang kapal ng pagmumukha mo, Daniel Rason, ha? Ang kapal ng pagmumukha mo. Komo ba ampun lang si Joshua? Sino ba naman sa mga anak mong hindi ampon? Lahat na, no? Hindi binigyan ng Diyos ng, ng anak na, no? Oo, bakit hindi siya binigyan ng binhi? Kasi nga, masama yung binhi niya. Tsaka magiging siya kasi, may talaga siya ng hindi nga talaga pwede, Brad. Hindi talaga. Marunong din ang Diyos sa mga bagay-bagay. Kasi alam niya na siyang itatalagang siyang itatalagang puno, leader, na yan itinalaga nga ni Brad Ellie, hindi naman Diyos ang naglagay dyan magiging ganun sana, lilinaw sa kanya ang katwiran. Kaso nga, nagsumakit nga siya sa mga bagay na sa libutan. Ngayon, Ito pa si Nikki. Hindi ba totoo, Daniel Rason, na si Mylene Blasa, asawa ni Jex Blasa, naglasing yan sa Brazil dahil sa sama ng loob? Bakit? Biruin mo, kung ano-ano pinagsasabi nung na-impact ang nanay mo. Ngayon sasabihin mo, mabait yung mga magulang mo? Gago kami? Kaya ako minumura? Tanungin mo si Mylene, kung hindi totoo yung sinasabi ko, sa sama ng loob niya, naglasing siya. Dapat Brad Badong, sinasabihan naman niya yung nanay niya. Alam mo namang mali yung nanay mo dapat sinasabihan mo. Hindi niya nga po masabihan yung nanay niya eh. Kaya nga bonjing ang tawag sa kanya eh. Bakit? Masyadong makananay, mama's boy. Hindi bagay talagang maghawak ng Oo, Hindi bagay. Hindi talaga bagay umawak ng tungkulin. Kaya hindi yan ng anak, ng sarili anak, biological child. Bakit? Oo, mahahawa yung diwa, pangit. Bukod doon si Sneaky, siya, naku, masama kasi ugali niya ni Daniel Rason. Ipagtanong nyo, makikita nyo naman sa mga sa UNTV, makikita nyo, ipagtanong ninyo sa UNTV kung hindi totoo sinasabi ko. Masama ang ugali ni Daniel Rason. Kaya nga nag-aalisan yung ibang employee sa UNTV, kapatid at hindi kapatid. Wala nang pinipili talagang nga ang ugali. Ayan din, alam mo Brad Badong, ayan din yung sabi ng ibang mga kapatid na nakachat ko. Pare-pareho sinasabi. Ako na may nagtataka din, Brad Badong. Pare-pareho sinasabi
na hindi naman nag-uusap. Isa talaga yung tingin. Talagang Correct. manghihina daw sila. Correct. Kaya Bonjing, mapapaya lang kayo. Sobrang mapapaya lang kayo. Bakit? Pati yung mga matatandang kapatid. Hindi na pumapanig sa'yo. Kaya nga, pati mga matatandang kapatid, nagtataka na. Oo nga, bakit ano? Wala katapusan ng patarget. Bakit hindi na naubos yung mga patarget na yan? Wala namang ginagawang pangangaral. Tapos, imbes na mag-Bible exposition, nagko-concert. Biruin mo once a month, merong concert sa Araneta. Tapos, weekly, merong concert dyan sa KD Rock. Saan napupunta yung mga proceeds ng mga concert? Meron bang reporting na nangyayari, mga kapatid? Tapos, sabihin ninyo, aayon kayo na masama kami. Patunayan ninyo na masama ako. Mga MMC na nandyan, hindi ba totoo, Miguel Lumanlang, Miguel Manlilinlang, na chinat mo si Andy De Jesus na, pumunta ka na dito, ako na lang mag-isa. Anong gagawin nyo? Sige, Brad, magsalita ka lang. Anuin ko lang yun, oh. Magsalita ka lang, 2 minutes lang. Nakakaya Magsalita ka. Oo, nakakaya ka ngayon, di ba, Miguel? Nakakaya ka ngayon, Ray Jebulan, na magmamali-malinis kayo ngayon. Nakakaya ka ngayon, Dick Payabyab, na meron kayong relasyon ni Oneng Ditisio. Sino pa? Ikaw din, Manong Nilo Laya. Huwag kang epal. Akala mo lalaki ka, bakla ka din. Akala mo hindi ko alam. Sino pa? Sino pa sa inyo ang gustong umamon? Gustong i-debunk ako? Sige, sabi ko nga sa inyo, magpatong-patong pa kayo. Hindi ko kayo uurungan. Hindi ko kayo aatrasan. Bakit ako matatakot sa inyo? Anong dapat kong ikatakot? Sige, itanggi mo ngayon, Miguel Lumalang, na sinuspindi ka ni Brad Ato. Sinuspindi ka ni Brad Ato, pero pinabayaan kang dumistino ni Ray Jebulan. Bakit pinabayaan kang dumistino ni Ray Jebulan? Samantalang sinuspindi ka ni Brad Ato. Kasi, pagka hindi ka pinadistino ni Ray Jebulan, magsusumbong din si Miguel kay Brad Ato. Brad Ato, meron din pong nangyari sa amin ni Ray Jebulan. So, mauungkat din yung pinagagawa nyo. Anong ginawa nyo? Nagtumbling kayo. Labo-labo na yun, oh. Wala nang Kasi Correct. nasa pamamahala yan, eh. Correct. Totoo yan. Tapos sasabihin ninyo, kami yung gumagawa, merong iwi-iwing kasalanan. Kaya kami umalis dyan dahil hindi namin masikmura yung mga pinaggagawa ninyo. Tayo mga exiter, may mga iwing kasalanan. Hindi nga makapaglinis yung puno mo. Madumi kasi yan, kaya hindi makapaglinis. Kayo ang may mga kasalanan dinadala. Kalunyahan kayo. Lahat natin nasa inyo na. Tridor, plastic, lahat na nasa inyo. Hindi naman lahat. Ang may iwan dyan, Brad Badong, sabi ko sa'yo, panatiko. Same feather flocks together. Kung ano yung puno na yan, ayan ang miyembro may iwan dyan. Ikaw bagay sasama sa ikaw tupa, sasama ka sa kambing. Kaya nga, Ikaw kambing. Nikki, tingnan mo, inahatulan nyo si Nikki na sinasabi nyo, nangangalo niya siya. Bakit itong mga kapatid ni Arlene Rason, bakit hindi nyo sila i-persecute? Bakit? Arlene, buhay pa yung asawa yung totoo niyang asawa. Kapatid ni Lolaya yon eh. Yung tatay ni JM. Oo. Tapos nagkasama siya ngayon, si Jason, yung taga Hong Kong, yung nagtatrabaho sa Disneyland. O bakit pinayagan ninyo? Etong si Carol Ruga, iba-iba yung ang tatay ng mga anak niya eh. Tapos sabihin nyo, ang lakas-lakas ng loob ninyo na pumuna. Sige, yung tatay ni Arigel. Sino ba ang tatay ni Arigel? Di pa DNA nyo kung nagsisinungaling ako. Oo, alam ko yun. Sa hapon yun. Alam mo, Brad Badong, bago pa akong anib, alam ko na yan. Kaya lang wala akong pakialam. Kaya lang ngayon, hindi sila bagay tumirada na atin, yung nakikiatin siya sa mga apostol, nakikiatin. Hello?
Nako, untog niyo ulo niya sa pader. Anong makikiatin, Kaya nga, makikiatin? Ano kaya, makikiatin? kaya nga ano, ah, ay, nabasa ko United Nation. Meron Pero kasi yun ang... ako ano, meron kasing istorya si Oh, mga kapatid. Merong istorya noong sa Singapore pa lang kami nagtatago. Ngayon, oh. tinanong who is your mother, sabi nung immigration officer kay Bernie. My mother is ano ba yung ganyan? Sabi nung tinanong si Dory. Dory, nakalimutan ko yung pangalan ni Nanay Dory eh. Yung nanay ni Maymay, Trifina, at saka ni Bernie. Sabing ganyan, bakit magkakaiba yung bakit magkakaiba yung apelido? Sabing ganyan ng immigration officer. Why Oh. the surname is different? Merong Galang, merong Erese. Tapos sumabat si Daddy. Sabi ni Daddy, sir, because she is Hammer. Ha? What Hammer? Sabing ganyan nung immigration officer. Pokpok. Kasi yung pong mga bata na yon, mga adopted po sila. Hindi Mga anak naman na anak. hindi alam nila yon, hindi naman wala naman silang merong Galang tapos merong Erese. So yun po. Mm. Tapos meron namang isang, hindi ko babanggitin yung pangalan niya. Meron namang isang kapatid na royal family din. Iba-iba yung anak. Merong mukhang Indiano, merong mukhang US citizen, merong mukhang Chinese. United Nation. Ayun, kaya ako nabanggit yun kasi nabasa ko yung comment ni Brad Ernesto na United Nation. So, yun, mga kapatid. Alam mo, Brad Badong, sa akin man yung mga ganyan ni hindi na ako iba sa ganyan. Kasi ganyan talaga ang tao, may mga kahinaan sa laman. Ang akin lamang diyan, itong mga royal Hindi, family, itong mga hindi, nasa meron pang nakakatawang kwento eh. Kasi, merong walk-in freezer sa bahay ni Brad Ellie. Yung walk-in freezer, yun, para siyang bahay na, industrial freezer. Parang sa mga restaurant. Isang, Opo. isang bahay na freezer siya. Ngayon, Oh. nakita ni Brad Ellie na naglilinis yung kasamahan namin, si Brad Alex. Kasi apelido ni Alex? Alex, asawa yun ng asawa ni Bilog. Ngayon, di pinagmamasdan niya, nandun sa bintana si Brad Ellie, doon sa second floor eh. Tapos, nakita niya, meron siya mga inilalabas na mga tinawag siya na ngayon ni Brad Ellie. Hoy, Alex, sabing ganyan ni Brad Ellie. Ano yan? Ano po, Brad Ellie, old stock po. Saan mo dadalhin? Itatapon ko na po, Brad Ellie, kasi po, mabaho na po. Anong mabaho? Mas mabaho ka pa dyan, sabi ni Brad Ellie. Si Brad Ellie, ano yun? Masarap siyang kasama. Tawa din no? Basta masarap siyang kasama si Brad Ellie. Oo, at saka pag nagpapaksa mapapatawa ka sa mga paksa niya. Magandaan. Maano siyang nagbibigay aliw siya sa mga listener niya. Tingnan mo. Ay, Brad Badong. Hoy. Opo. Hello, Brad Badong. Opo. Alam mo, tingnan mo, magkabalik lang talaga si Brad Ellie tsaka si Daniel Rason. Alam mo kung bakit? Di ba si Brad Ellie, mapapatawa ka niya pagka ikaw ay pagka nagsasalita, di ba si Brad Ellie, di ba ganon? Yung sa mga di ba comedy yung dating niya? Sa mga paksa, sa mga doktrina, may pagka-comedy yun eh. Matatawa ka sa kanya. Ito namang si Daniel Rason, mapapagalit ka. Correct. Baliktad eh. Si Brad Ellie, magiging matalino ka pagka nakikinig ka sa kanya. Kahit hindi nga high school graduate yun eh. Talagang
talagang matalino eh. Tatalino ka sa kanya. Ay kay Daniel Lason, mapapabobo ka. Talagang Mapa, kabaligtaran. Oo. mapapabobo ka talaga. Kahit marunong ka na, biruin mo. Marunong yun si Brad Rodel. Marunong yun si Brad Josel, pero nagiging bobo sila dahil kay Daniel Rason ngayon. Sobra, Hindi. nagiging bobo sila. Hindi, kasi nga po, kaya na nga nabobobo, itong puno, nasasakop na ito ng espiritu ng masama eh. Ano na siya eh, yung nawawalan ng diwa eh. Ngayon, madadama yung kasama niya. Ayun yun. Kasi daloy-daloy yan eh. Tapos dadaloy yung sa miyembro. Hmm. Kaya sila mga walang malay na. Pero yung mga tupa, nagkakamalay, lumalabas. Ayun yun. Ayun. So, magtanong lang kayo, tanungin ninyo mga kapatid, si Smilin, tanungin ninyo kung hindi totoo yung asawa ni Jex Blasa, kung hindi totoo yung sinasabi ko na naglasing siya. Bakit siya naglasing? Dahil sa sama ng loob, sa kalupitan ng nanay ni Daniel Rason. Tapos sasabihin mo ngayon, Daniel Rason, na kaya ako minumura ng mga magulang mo dahil gago ako. Grabe, ano, Eh, narinig ko nga yun. gago, kaya Oo. nga, gago pala ako. Hindi ba dapat i-apply yung yung tinuturo mong pag-ibig at pagpapatawad? Kaya alam mo, Daniel Rason, sabi ko nga sa iyo, bago mo ibuka yung bibig mo, isipin mo muna yung sasabihin mo. Kaya mas maganda, wag ka na magsalita sa pulpito. Papagsalitain mo na lang yung ibang mga KNP. Naku, baka mas mapatibay pa yung mga kapatid kung si Rodel Mangiliman ang pagsasalita, yung matinong Rodel Mangiliman at saka yung matinong Josel Malyari ang papagsalitain mo. Pero pagka ang pinagsalita mo na ay yung tiwaling Rodel Mangiliman at tiwaling Josel Malyari, maimpyerno na kayo pare-pareho. Sabi ko nga sa iyo, Brad Badong, si Daniel Rason, hindi na dapat niya nagsasalita. Binabawasan niya na dapat yung salita niya. Kasi lahat naman ng sinasalita niya, kabaligtaran sa kanya. Halimbawa, ganare, o mga lalaki, wag kayong, kikilalanin niyo muna. Hindi siya pwede magsalita ng ganon. O, mga kapatid, wag kayong masyadong iibig sa salapi. Sa mga bagay sa libutan. Hindi rin siya pwede magsalita ng ganon. Halimbawa, marami siyang salitang, mga kapatid, ibigin niyo ang mga kapatid. Hindi siya pwede magsalita kasi nanira din siya ng kapatid. Alam mo, ang payo ko sa kanya, Daniel Rason, itikong mo yung bibig mo. Kumbaga sa pulubi, maging ganun ka na lang. Kasi ang pulubi, tahimik lang eh. Baka kaawaan pa eh. Ikaw hindi eh. Buka kasi ng buka ng bibig mo, hindi mo na yung sinasabi mo. Correct. Kaming mga maraming lumabas. Antikristo. Hindi ka nag-iisip na sinasabi mo eh. Puno ka pa naman eh. Kaya alam mo, sinasabi ko sa'yo, pati sa mga miyembro mo, bobo ka, bobo ka. Patunayan mong matalino ka, wag mong banggitin yung Rodel. Sa mga susunod na paksa mo, wag mong banggitin yan, oy, kapatid na Rodel, kapatid na Rodel. Para kang may sinasandalan eh. Magpatulong ka sa sapi mo kung ano sasabihin mo, wag mo na idamay yung KNP. Ikaw na lang ang magsalita. Ayan ang challenge ko sa'yo, Daniel Rason. Sa susunod na pasalamat at saka mga sa worship, wag ka na magsalita ng Rodel. Dinadamay mo pa yung isa eh. Alam mo, nakakaisip na rin naman yan na mali ang ginagawa. Wala lang yan magawa. Ganyan kawalang niya ang puno nyo. Dinadamay pati Meron miyembro. akong Kaya tama yung Ricky, po. meron lang nagpop up dito sa ko na message from do sa GT natin, yung group chat natin na Foreign Brethren, Opo. na message ni Sis Precious na na until now binubuli pa siya. Alam niyo po mga kapatid, habaan na lang po natin yung ating mga PC, mga kapatid. Dahil hindi lang naman po kayo ang binubuli, pare-pareho tayong binubuli, mga kapatid. And wag po tayong mag-alala, sabi po ng Panginoong Jesucristo yun sabi niya, walang alipin na lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man ay pag-uusigin din. Kaya na, mararausan Walang din natin. walang alipin na lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako ay kanilang binuli, kayo man ay bubuli din. Opo, ito. Brad Badong, teka lang, may nagpapaano lang ito. Ibabasa ko lang yung comment ni kapatid na Gerald Yanga. Salamat sa Diyos, nakapasa na po ako sa isang subject po namin sa midterm examination. To God be the glory. Sige po kapatid, salamat sa Diyos. At ikaw ay nakapasa. Ito yung gustong umakyat. Maano to eh. Tawag dito, hindi natinda ng alak. Ano po, Brad Badong, sabi nyo? Tuloy nyo.
Oo, sabi ni Brother Ernesto, nakita ko sa comment section. Ako nga po may death threat. Brother Ernesto, dalawa na tayong may death threat. Baka nga si Sneaky may death threat na din eh. Hindi naman tayo natatakot. Sabi ng Panginoong Jesucristo yun eh, huwag kayong matakot sa panakot ng mga tao huwag kayong matakot sa nagsisipatay ng laman. No? Matakot kayo doon sa makakapuksan ng inyong kaluluwa at espiritu. Hindi kami natatakot sa iyo, Daniel Rason. Tapos babaliktarin mo kami na pagka merong masamang nangyari sa pamilya mo, alam mo na ang kung sino ka na. Alam Nasa mo, ano siya? Daniel, ito, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo ha, siya mismo binibigyan niya ng hint yung mga tao sa gagawin niya. Baka nga meron silang gagawing sacrificial lamb tapos ipupukol nila sa akin. Naku, Daniel Rason. Luma na yung luma na yung Ang tanong, sino bang makakagawa ng ganyan? Di mga bilyonaryo, yung mga milyonaryo. Yung mga bilyonaryo Oo. makakagawa ng ganyan. Oo, magkano lang naman ang sahod ko dito? Compare sa Tsaka kami, at saka kami mga compare hampas sa lupa lamang. Ikaw ay nasa kataas-taasang dako. Sino makakapasok sa iyo diyan? Sino makakaano Oo. sa iyo? Hindi ka nga nalabas. Nasa sasakyan ka mamahalin. Baka nga sasakyan mo yung bulletproof na. Oh, bulletproof yung sasakyan niya. Ah, Walang siya pa ang takot. Oo, biruin mo, kami nakalantad yung pagmumukha namin anytime po pwede. Tapos kinasangkapan nyo pa nga yung kapatid na kasama ko dito. Teka, Naku, may sabi ko mga nga, hampas lupa oh, lamang. kaya nga nakakaawa yung kapatid. Biro mo, matahimik na nagtatrabaho dito, naghahanap buhay, pati siya dinadamay-damay ninyo. Eto, Brad Badong, babasahin ko yung isang comment ng kapatid. Si kapatid na Kise, sila po talaga yung batong natatago sa piging ng pag-iibigan. Teka, may babanggitin ako dito mga kapatid. Oy, ano sinasabi yung mga nasa loob na kami ang natatagong bato? Yung puno mo ang nagtatago, tinatago ang aral, tinago yung burol ni Brad Eli, tinago ang yaman ng iglesia, siya yung natatago na sa piging nating magkakapatid. Siya, kaya kami naglabasan na siya yan, miyembro na naman ituturo niya. Siya yung mahilig sa siya ang natatago, na tinago niya na lahat. Tapos Opo. sasabihin niya yung miyembro. Opo. Wala nang makakuha niya sa miyembro. Lahat ay Opo. inaano na. Kaya yun mga kapatid, siguro Sticky hanggang dito na lang muna ako. Nasa duty pa ako, wala namang masyadong tao ngayon, hindi kagaya mga nakakaraan, may mga tao. So Sige, hanggang dito na lang muna ako, if magpo-proceed ka pa, ka pa. magdiretso pa po ako at itong aking mga fans ay hindi ko pwedeng iwanan. Hindi ako Oo. katulad ni Daniel Rason. Oo. Iniiwan niya lang sa mga DS worker. Tapos yung mga DS worker naghahampas para mga walang bait sa sarili. Kaya hindi matanggap ng mga taga San Pablo na yan na ako'y nagsasalita, napapahiya kayo. Kasi yung mga diwa nyo, tulog. Ito, si kapatid na Bong Cabalo. Ano ang masasabi mo, Brad Rodel? Di ba, Brad Rodel? Kaya dapat Brad Rodel. Naintindihan mo ba, Brad Rodel? O ano, teka. Natawa ako doon, nawala Nasaan na yun? Oo, laging ganun. Teka, nawala Brad Bong, nasaan yun? Nawala. Teka, makikita ko rin yun. Wait lang. Mas malala pala gusto ni si Sneaky. Ano yun? Ano yun? Kapatid na Anaya. Teka, ito. Si kapatid na Jay Lagasca. Alam mo, kapatid na Jay Lagasca, bakit ba ganyan ang profile picture mo? Nakakatakot ako'y nagugulat dyan, pera biro. Paltan mo nga yung iyong profile picture. Ba't ganyan ang profile mo? Alam mo talagang ako'y naano diyan, sa totoo lang. Pag nakikita ko sa Facebook, ako'y nakukuhan nagugulat na talaga. Take note po, mukhang mabaho. Si kapatid na Greg Mirror is watching. Si John Paul Nabal is watching. Si kapatid na Potpot Jopot, wala na din po yung si Brad Joseph. Takot na wala ng rasyon. Wala ng prinsipyo. Alam mo kasi lahat nga talaga nadadala sa mga bagay-bagay na ganyan .
Kaya alam mo, ito si ano, wala nang awa eh, yung puno na yan. Wala nang kaawa-awa sa kanyang mga KNP. Mga ayos naman sila dati, ng mga panahong yun eh. Palibasa nga mga kapatid, ano na kasi yan, mga wala na mga paglilinis, burak na, hindi na makapaglinis yung puno, dumire-diretso na. May mga mabubuti naman dyan, eh bakit naman mawawala lang, may mabuti talaga dyan kapatid, lalabas naman yan eh. Si kapatid na, hello kapatid na Sis Ruby Castillo, lumala na ata talaga ang puno doon. Ano ba latest? Basta ang alam ko may sapi siya. Ngayon, yung mga panatiko, baka nag-aantay pa. Eh baka akala ng panatiko, yun ang ano noon. Si kapatid na Ariel Gutierrez, hello Brad Badong, good morning dyan. Ito. Si kapatid, uy, yung maganda yung ano, yung kay Brad Bong Cabalo, na wala na. Kapatid na Brian Perdigon, good evening po, Brad Badong. Si, tawag dito, ito, si kapatid na Anaya, na high blood daw po yata kasi bumaba ang koleksyon at dumami ang Exeter after mag-world tour. Oo, ay nasa abroad siya eh. Di ba sabi ko nga sa inyo no nakaraang live, ano sabi ko sa inyo, gala ka pa, sige pa, gala ka pa, madali lang naman yung gumala eh, at siya traveler na eh. Gala ka pa, pag uwi mo, wala ka ng tupa, kambing na lang na natira. Tawag dito, ako daw ay may galit. Ano, hello, ay mga Tagalokalan San Pablo, ako'y wala nang galit ngayon. Simula nung ako'y nakaalpas. Kasi kayo, hindi kayo marunong magsaway. At kayo, kasi kayo dyan, kampi-kampi kayo. Ayun yun. Hindi naman lahat, may mabubuting kapatid dyan. Walang makikita akong hustisya sa inyo. Kasi kayo, mga utang dila kayo. Kung saan nakikinabang yung iba doon. Tapos, wag niyo akong walwalin dito. Kayang-kaya ko kayong isampa dito. Pagka si kapatid na Ernesto Tornes, Batibot, hello. Alam mo yung yung sa may peryaan, kapatid na Anaya, sumampa ka kaya, maganda yung may kausap dito. Alam mo yung yung sinasabi ni ni Daniel Rason tungkol sa peryaan, parang inaano niya yung mga yung taga-announcer sa peryaan. Sabi ni Daniel Rason, sa letrang B. Oh, sa letrang B, di bula ang propeta. Oh, letrang B, batibot. Tamo, sa daming letrang masasabi niya, yung talagang natama talaga sa kanya, yung sinasabi niya. Si Bonjing talaga. Kapatid na Rodel, 230 times. Ewan ko kung ano may pangalan sa kapatid na Rodel. Ito. Si kapatid na Bong Cabalo. Ito. Ano ang masasabi mo, Brad Rodel? O, di ba, Brad Rodel? Kaya dapat, Brad Rodel, may naiintindihan mo, Brad Rodel. O ano, Brad Rodel? Brad Rodel. Tapos, Brad Rodel, may naiuwi ka na, Brad Rodel. Kaya sa susunod, Brad Rodel, alamin mo, Brad Rodel. Brad Rodel, oo, bago makatapos, puro Brad Rodel, nakailang kaya yon. Ano kayong mababaon sa kanya? Alam mo, walang mababaon sa kanya. Galit at puot ang mababaon sa kanya. Ayun. Walang mababaon sa kanya. Maganda may umakyat dito eh. Si kapatid na Trod Dirt is watching. Ito. Nakakatuwa tong, alam mo, nakakatuwa tong mga closet na to. Ano, ang hirap din ng pinagdadaanan nyo. Anong ginagawa nyo sa lokal? Pagka ganun nagsasalita si Bonjing, anong ginagawa nyo? Dapat magdala kayo ng yung mga laro sa cellphone. Alam mo, ito sabi ni kapatid na Gerald Yanga, KNP means kapal ng pagmumuka. Oo nga, no? Oh, tamo na. Matatalino talaga tayo, no? Talagang alam mo, tayo mga Exeter, mga matatalino tayo, no? Lahat talaga may kahulugan sa atin, ano? Kayo mga Exeter, ha? Masama talaga ang nyo. Masama talaga ang diwa nyo kay Bonjing. Nakakanta lang ng mahal na kuya, iba na ang isip nyo. Kayo talaga. Antayin nyo, nasabitan na sampagita. Para sa bagay, sinabitan na nga ng sampagita. Huwag kayong masama ang isip ha, mga kapatid ha. Igalang nyo ang ating kamahal-mahalang Bonjing. Nang dahil sa kanya, diretso ang patarget. Eto. Meron siyang kakaiba. Ito. Si kapatid na Ariel Gutierrez, si DSR, napapansin ko, meron na siyang kakaibang mental disorder. Sana ma-observe to ng mga kapatid na psychiatrist. Naku, baka pabayaan na yun. Alam mo, kahit pagamutin yun, hindi na babalik yung mga noon. Yung diwang mabuti, hindi na babalik. Bakit babalik pa? Pinalalabas na nga ng Diyos yung kanyang tupad dyan
Kung humatol naman itong mga nasa loob, ang mga nasa labas hindi ligtas. Bakit? Anong kinakain nyo ba sa loob? Panis. Panis ang kinakain nyo sa loob, paulit-ulit, mamaya may sapi na yung puno mo. Hmm. Ano sinasabi nyo kayo, ano dyan? Long time. Oo nga, si Brad Badong, long time no si nakakapag-live na Ako ewan ko, ako muna, totally, pagka lang may nangyamot sa akin, sa mga comments sa Facebook, saka lang ako magla-live. Yung katulad kanina, mga nababasa ko, na yung mga nag-exit daw nakikiatin naman siya. Ano ba yung sinasabi niyo nakikiatin? Ang nakikiatin, yun yung mabubuti. Yung mga hindi nang agaw ng asawa, hindi nanguha ng property na iglesia, hindi nang nanira ng kapatid. Biri mo, si Brad Badong, ang tagal na tagal sa ang tagal-tagal yung para siraan mo bago sasabihin mo ng gago. Ikaw ang may sapi. Gumagaya ka pa sa amin na sinasabihan ka ng bobo, bobo ka naman talaga. Huwag mong i-apply yung mga salitang hindi magaganda sa mga mabubuting tao at sa mabubuting kapatid. Huwag mong i-apply yung mga salitang ganyan. Huwag mo kaming gayahin. Masyado mong feel na feel yung mga ginagawa namin ito. At tawag dito, ito nabasa ko na lahat kapatid Wari Bilyones, morning mga katupa. Ano bagang oras na? Ano na? 10:40. Maya-maya, wait lang. Sino kaya ang gustong umakyat dito? Oo, pagka nagbabasa ng Biblia, hindi sunod-sunod. Dapat sunod-sunod yun di ba? Na na binabasa. Habang natagal, nalakas ang sapi. Alam mo siya, dapat siya ay kapatid na Mark Lizardo, gusto mong sumampa, kita, watching ka. Gusto mong umakyat, mag-share ka. Magandang oras dyan sa London. Magandang oras dyan. Sagot ka, Brad Mark Lizardo ng London, kung gusto mong sumampa. Kayo namamana na kayo sa akin ng hello. Gaya-gaya kayo ng gaya-gaya kayo ng Oy, anaya ha, tayo, chika boom tayo mamaya ha. Huwag kang tutulog. Magchika-chika tayo mamaya. Ito si kapatid na Kisi, ang pamilya rason ang pansirang damo na ihasik sa triguhan. Ang sasama ng ugali. Oo, ayan ko talaga yan noon. Bagamat ako'y may ganong mga alam mo mga kapatid, syempre yung mga nagchat-chat sa akin mga kapatid, hindi ko naman pwedeng na yon. Pero alam mo marami nagsasabi, pare-pareho sila na sinasabi kay Daniel Rason. Talagang compare ko, nagtataka ako, bakit kaya ganun? Pare-pareho yung mga sinasabi nila na makalaman daw nga yan, mayabang daw, makalaman, ang talagang wala daw yung ituturo, bobo daw yan sa Biblia. Alam mo, ang dami nagsabing ganoon na kapatid. Pero syempre, sa akin na lang yun. Ang dami nagsabi, kaya parang matutupad nga ang sinasabi. Tawag dito, kapatid na anaya-anaya, mamaya tayo chichika, pero tatapusin ko na rin to. Mga kapatid, lang yung sa akin, ako naman ay hindi perfectong tao. Ako naman ay minsan madali rin ako magalit. Hindi naman po ako perfectong tao, mga kapatid. Ako naman ay nagkakasala din. Ang sa akin lang, tayo tayo kumbaga, yung sinasabi sa atin nila na mga pangbubuli, yung mga pang-aapi ko na sinasabi, kapatid, tiisin na natin yun. Kasi hindi na rin naman magtatagal, kinikilabutan ako. Ang Diyos talaga, alam mo, kinikilabutan ako ngayong oras na to. Ang Diyos nakatingin sa atin. Hindi na rin magtatagal, siguro, ang Diyos ay hahatol. Hahatol ang Diyos na, kumbaga, nalalapit na talaga siguro yung, pagdating niya. Tiisin na lang natin yan, mga kapatid. Kumbaga, alang na lang doon sa mga kapatid na iba na closet, na gustong lumabas, yung mga exit na mga bagong bautismo, nasaan na mga kapatid. Alamin nyo rin mga kapatid kung nasaan sila. Once na nakipag-ugnayan sila sa inyo, sabihin nyo, i-chat sa akin o kaya kay Brad Badong, alam ko na kung paano sila i-handle pagbago. Nakakaawa kasi alam nyo yung ibang mga kapatid, hindi na sila naniniwala sa Diyos. After ng pagkakalabas nila, kasi nga sa doktrina, mga kapatid, ang ganda ng narinig nila kay Brad Eli. Maganda yung narinig nila. Tapos na-shock sila, bakit ganito? Puro pa-target, puro abuloy. Iba ang nararamdaman nilang diwa. Sayang yung pagkakapakinig, sayang po yung mga narinig nila na sa doktrina, na aral ng Kristo, na talaga namang totoo. Alam mo, ang tingin ko, kailangan nating alalayan sila.
tayong mga lumabas na matatagal na, alam na natin yung lasa ng pagkain. Sana mga kapatid, anuhin nyo rin, alalayan nyo din, sabihin nyo na lang na mag-chat sila sa akin, ganun, mag-message sila. Alam ko na po yun kung paano sila i-handle. Kung closet sila o exiter, nakakaawa po mga kapatid. Pagtulong-tulungan na lang po natin yung mga ibang lumalabas. Kumbaga, siyempre, mahina pa, baby pa. Kailangan po talagang alalayan yun mga kapatid. Ayun lang po ang ang gusto kong iparating. Nalilimutan ko rin po kasi pagka po paano to mga kapatid, iano ko na to. Oy, kapatid na Jay Lagasca, portan mo naman yung profile picture mo. Si Daniel Rason ang ang profile picture mo eh. Wag naman yan, nakakaano naman yan eh. Wag, portan mo naman yan. Tawag to. Ay, kapatid na anaya-anaya ha. Magchikahan tayo. Mamaya, bago matulog. Kapatid Dabong Kabalo, pabi ng yelo, mainit po kasi. Oo nga, mainit nga po dito. Tapos mainit pa yung mga sinasabi. Kaya po, kaya po, ganun, ang init. Mga kapatid, ibababa ko na to. Bumaba na rin po si Brad Badong eh. Sa susunod na lang po, o ngayon, pag next week siguro, pagka may time, magwalwala na lang po tayo mga kapatid. Sige po, salamat po sa Diyos sa mga pagkakataon na to. Babay na lang po sa inyo mga kapatid ha. Ingatan nawa po kayo palagi. Lalo yung mga si Paulina, yung kapatid na Joey na nasa Paris. Si kapatid na Mark na nasa London sa susunod. Sumampa ka ha kapatid ha. Sige po, salamat po sa Diyos.